Kabanata 156. AY156AY. So sinasabi mo na taga Sunnydale University ka rin. Hindi ko pa kayo nakita sa paligid, kahit na. Si Dixon ay nakangiti ng buong oras. Hindi. Galing ako sa Mayberry University. Alam ni Gerald kung paano manatiling kalmado kahit anong klaseng pag-vibe ang ibinibigay sa kanya ng ibang tao. Mabuti ang Mayberry University. Anyways, ano ang ginagawa ng iyong pamilya? Paano mo ginawang mahulog sa iyo si Elena? Panipi, tanong ni Dixon. Well, Dixon, payagan mo akong sabihin sa iyo. Galing siya sa isang maliit na nayon, at ang kanyang pamilya ay nagpapatakbo ng isang maliit na grocery store. Paano mo pa rin hindi naiintindihan? Sa pamamagitan ng pananamit niya. Sagot ni Amber. Ang pinakamataas na estado ng kamangmangan ay nagpapanggap na ang isang tao ay wala kahit na nasa harapan mo lang siya. Bagaman ito ay nakakasakit, wala talagang tumuturo dito. Gayunpaman, ginagawa iyon ni Amber kay Gerald, at ipinakita nito kung gaano niya siya minamaliit. Oh, marahil ay naging matigas ito sa pag-aaral sa Mayberry na nagmula sa isang maliit na nayon. Ipaalam sa akin kung nasa anumang uri ka ng kaguluhan. Alam ng aking ama ang dekano, at makukuha ko ang mga bagay sa iyo. Kung kailangan mo ng isang pautang, maaari mo ring lumapit sa akin din. Galing ako sa Sunnydale, ngunit talagang nakakonekta ako sa anumang paraan. Nakakuha ka ba ng anumang uri ng mga pautang bago? Panipi, di nagtagal na pansin ni Dixon na hindi siya pinapansin ni Amber. Tuldok. Oo, nag-apply ako para sa isang 3 taong utang. Gumamit ako ng pera upang magbayad para sa matrikula. Sagot ni Gerald. Una nang nilayo ni Gerald na patunayan na mali si Elena, ngunit ngayon napagpasyahan niyang mas mabuti na panatilihin ang isang mababang profile. Mayroong 3 mga kadahilanan para dito. Isa, si Gerald ay nag-apply para sa isang pautang at binayaran talaga ang bayad sa pagtuturo sa perang iyon. 2, kahit na sinusubukan niyang tulungan si Elena, hindi na kailangang pumunta sa ganoong lawak. Napagtanto ni Gerald na si Elena ay hindi lamang nagpapanggap na siya ay kasintahan, ngunit talagang gusto niyang bumuo ng ibang uri ng relasyon. Hindi ito siya pagiging narcissistic. Nararamdaman niya talaga ito, kahit na si Gerald ay magarbong magagandang mga batang babae at madaling mahulog sa alinman sa mga ito. Hindi siya isang masamang tao sa pangkalahatan. Palaging nais ni Gerald na kumonekta ang kasintahan sa isang mas malalim na antas, ngunit tiyak na hindi si Elena ang taong iyon. Ito ay dahil sa unang pagkakataon na nagkita sila, sinugatan ni Elena ang kanyang mukha, na nagresulta sa ayaw ni Gerald na ligawan siya. 3, ayaw niyang ilantad ang kanyang totoong pagkatao. Hindi siya komportable sa tuwing siya ay naging sentro ng atensyon. Hindi niya maintindihan kung bakit may nagkakagusto dyan. Something, kailangan mong bayaran ang iyong mga bayarin sa paaralan sa isang 3 taong utang. Nasira ka, panipi, fuck. Malaking balita ito. Paano magiging mahirap ang isang tao na kailangan nilang mag-apply para sa isang 3 taong utang? Nahihiya ako kahit na kailangan ko lang mag-apply para sa isa. Malamang magpapakamatay ako, kinutya ni Amber at ng mga batang babae. Nakasimangot si Ruby, iniisip na dapat na baliw si Elena upang pumili ng isang lalaking katulad niya. Bakit siya pipili ng isang tulad niya? Sinabi nila na ang mga bata mula sa mahirap na pamilya ay mas malaya, kaya mukhang tama ito. Ngunit kung mangangailangan ka ng pera, maaari mo akong palapitin palagi. Masaya kong ipahiram ito sa iyo mula noong Elena, at ako ay mga kamag-aral. Maaari din tayong maging magkaibigan. Ngumiti si Dixon. Kahit na ito ay isang maliit na kilos, malinaw na pinagtatawanan nila. Siya, bilang pangulo ng estudyante, malinaw na mahusay siya sa mga salita. Ang bawat pangungusap na lumabas sa kanyang bibig ay banayad na ininsulto kay Gerald. Hindi na kailangan iyon, ngunit salamat pa rin. Ngumiti si Gerald, at magalang na tinanggihan ang kanyang alok. Palagi kang tinatanggap. Anyways, dahil nag-aaral ka sa Mayberry University, nakapunta ka na sa mga kalapit na atraksyon. Dapat
Mong suriin ang Mayberry Commercial Street at Wayfair Mountain. Entertainment. Paano hindi mo nagawa kung nasa Mayberry ka na? Tama, bakit hindi ko ipakita sa iyo sa paligid pagkatapos nito? Kilala ng aking ama ang CEO ng isang restaurant sa Commercial Street. Maaari kitang dalhin doon. Panipi. Hoy Dixon, hindi mo ba naaalala ang ginagawa ng pamilya ni Elena? Kahit na bumisita si Gerald, maaari siyang dalhin ni Elena. Panipi, sabi ni Amber na ngumiti habang nakangiti. Ay, tama, paano ko nakalimutan? Naaalala ko lang na si Gerald ay isang mahirap na tagapayat na wala pa kahit saan. Kaya, parang, madalas siyang dumadalaw sa Mayberry Commercial Street. Pagkatapos ng pakikipag-ugnay kay Elena, Panipi, oops, tiyak na ang aking kasalanan sa pagkakaroon ng hindi magandang memorya. Hahaha, tumama ang ulo ni Dixon. Habang tinatawanan ito, Kabanata 157, ipinakita na ni Dixon ang pagkakaugnay ng kanyang pamilya kay Mayberry sa natitirang mga pag-uusap habang sinusungay si Gerald. Hindi magiging totoo kung hindi man lang galit si Gerald. Sa puntong ito ng oras, talagang gugustuhin niyang suntukin si Dixon sa kanyang mukha. Ang nagawa lang ni Dixon ay ang magpakitang gilas lang at manunuya sa mga tao. Maliban sa mga bagay na iyon, wala siyang higit na layunin. Ang pagtitipon ng pamilya ng hapon na iyon ay lubos na kakilakilabot. Pinagpatuloy nila ang pag-uusap pagkatapos ng tanghalian. At maya-maya, pasado tanghali na. Gising mula kaninang madaling araw ng umaga, at nagsisimula na siyang mapagod. Biglang sigaw ni Amber na ikinagulat ni Gerald. Dixon, Elena, ito ay halos 5, at ang partido ay malapit nang magsimula. Humanda na tayo ngayon. Hindi magandang mali. Panipi, tama, Joel Holden inayos ito, pagkatapos ng lahat. Hindi tayo dapat huli, sinabi ni Dixon. O sige, dapat na ka nang umalis ngayon. Dixon, mangyaring alagaan kay Amber at Elena. Sinabi ni Ruby, na iniiwan si Gerald. Nakusa sa usapan. Opo, ma'am, sagot ni Dixon. Pumunta sila upang kunin ang kanilang mga kotse, at sumakay si Gerald sa Amber's Porsche, dahil lang sa pinilit ni Elena. Kung hindi, dahil sa kanya, marahil ay hindi nila pinapasok si Gerald sa kotse. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang braso ni Gerald, isang kilos na sasabihin sa kanya na nagsorry siya. Hindi niya akalain na magiging masama sila sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa ngalan ng kanyang pamilya. Umiling si Gerald na may mapait na ngiti sa labi. Habang nag-uusap sila, narating nila ang pasukan ng Mayberry Beach. May entrance ticket ba si Gerald? Maagang tinanong ni Dixon. Ang katanungang iyon ng maaga. Gayunpaman, naghintay siya, hanggang sa makarating silang lahat sa pasukan bago magtanong na. Mapahiya lamang siya. Meron ako. Tumango si Gerald sabay abot sa kanyang bulsa para sa ticket. Dapat nakuha mo kay Elena. Seryoso Elena, bakit ang bait mo pa sa kanya? Hindi mo ba alam masisira mo lang ang buhay niya kung isasama mo siya sa mundo natin? Bakit hindi ko na lang siya payagan na mabuhay? Reklamo ni Amber. Si Amber ay hindi karaniwang tunog tulad ng isang nasa hustong gulang, ngunit ngayon, kumikilos na siya tulad ng isa. Mayroong kahit isang pahiwatig ng pagiging sapustikado sa tono. Karaniwan niyang tretuhin si Elena ng may paggalang, ngunit mayroon siyang sapat para sa araw na ito. Ito ay ang pagtitipon ng mga mayayaman, at ang lahat doon ay magiging mayaman talaga. Naintindihan niya na mahal talaga ng kanyang kapatid ang Gerald, na ito at nilayo na ipakita sa kanya ang kanilang mundo. Ngunit, hindi ba masasaktan ang kanyang pagmamataas matapos makita ang napakaraming mayayaman sa loob? Tama na, Amber, huwag kang istorbo. Nabigo si Elena. Dapat kayong tumigil sa pagtatalo ngayon, okay? Pumasok na lang tayo at tingnan, tama. Kung may anumang kinakatakutang sagutin ni Gerald, sagutin ko ito para sa kanya. Sinamantala ni Dixon ang sitwasyon. Dixon, ikaw ay ginoo. Puri ni Amber habang iginala ang mga mata kay Gerald. Alas 5 pa lamang ng hapon, subalit masikip na ang beach. Narito na si Dixon. Amber, nandito ka rin. Sinimulan na namin ang barbecue. Panipi, Kabanata 158. Ang ilang mayayamang binata ay kumaway kay Dixon ng
Makarating sila. Lahat sila parang magkakilala. Wow, maraming kaibigan ang nandito. Halika, Elena. Hayaan mong ipakilala ko sila sa iyo. Sinabi ni Dixon. Ang mga batang pinag-uusapan ay naglalaro habang kumakain at umiinom, lahat ay sumabog. Pagod na pagod si Gerald, wala sa mood na makatagpo pa ng mga bagong tao. Talagang kailangan niya ng isang lugar upang makapagpahinga. Pagkatapos ay alamin kung saan nagpunta si Aidan at ang iba pa. Masaya kayo. Papunta na ako sa banyo. Hindi niyo ako hahanapin. Sinabi sa kanila ni Gerald at iniwan mag-isa. Talaga bang papunta lang siya sa banyo o nahihiya siyang ipaalam? Sa sinuman na siya ay mula sa isang mahirap na pamilya. Alam ko, tama. Hindi niya alam kung anong setting ng lipunan ito. At malamang nagsisisi siya ngayon. Panipi, pinag-uusapan siya ng lahat. Nais ni Elena na sundin si Gerald, ngunit alam niya na sobrang ginulo niya ito ngayon. Ayaw na niya itong istorbohin. Sino ang taong iyon? Pumunta lang siya nang walang sinasabi. Panipi, isa sa mga kabataang lalaki ay hindi nasisiyahan. Huwag kang mag-abala, isang hanggal na magsasaka lamang. Sagot ni Amber. Samantala, nasa kabilang-kabilang beach na si Gerald. Mahal niya ang pakiramdam ng paglalakad ng mag-isa. Matapos agawin ang isang basong alak mula sa isang waiter na may hawak na tray, humiga siya sa isang upuan at dahan-daang hinigop ang inumin. Sa wakas, ang kanyang tainga ay malaya. Tumunog ang kanyang telepono. Si Zack yun. Ginoo Crawford, kumusta ang pagdiriwang? Panipi, nabanggit na dati ni Gerald ang pagdiriwang, at alam niya ang lahat tungkol dito. Ayos lang. Mapait na ngumiti si Gerald. Masarap pakinggan. Inaasahan kong tretuhin ka ni Yol ng maayos. May mga bagay na hindi ko dapat sabihin sa iyo, ngunit ipapaalam ko lang sa iyo sa anumang paraan. Ang taong nag-ayos ng pagdiriwang, Yul Holden, ay may malalim na koneksyon sa iyong kapatid na babae. Ang lahat ng ito ay inayos niya dahil sa iyo. Panipi, ha? Ano ang kaugnayan nito sa akin? Naguluhan si Gerald. Kung ang pagdiriwang ay dahil sa kanya, bakit nakuha niya ang tiket mula kay Elena? At ano ang kinalaman ng anak ng pinakamayamang tao sa lalawigan sa kanyang kapatid na babae? Ang pamilya lamang ni Holden ay sumibol lamang dahil sa suporta na ibinigay ni Ms. Jessica. Ang ina ni Yol ay ninong ng iyong kapatid. Unawain ito ngayon. Panipi, hindi malalaman ni Gerald na may ganoong kasaysayan. Tila siya lamang ang walang alam tungkol sa mga pagpapaunlad ng kanyang kapatid na babae. Sinasabi ko lang sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito dahil ang pamilyang ito ay maaaring maging mapagpanggap, tulad ng kung paano nila sinubukan na mapalapit sa iyong kapatid pagkatapos malaman ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Kumilos sila, na para bang tinulungan nila siya sa kanyang mahihirap na araw at nang siya ay naging matagumpay, nagkunwari silang hindi nila susubukan na makakuha ng anumang kalamangan. Naantig ang iyong kapatid sa kanilang mga aksyon kung kaya't ang suporta na ibinibigay niya sa kanila, ngunit muli naging tapat din sila kay Ms. Crawford din. Naniniwala ako na ang Yul Holden na ito ay kumukuha ng parehong trick upang makuha ang iyong pansin, at dahil sinabi mo sa akin ang tungkol sa pagdiriwang, magkakasala talaga ako kung hindi ko sinabi sa iyo ang lahat ng ito. Sige, maraming salamat, Zack. Panipi, malugod ka, G. Crawford. Karangalan ko. Ibinaba ni Gerald ang telepono matapos ang pag-uusap na iyon. Sa pamamagitan ng tawag, nakakuha siya ng ilang impormasyon na nagparamdam sa kanya ng kakaiba tungkol sa ilang mga bagay. Si Zack ay hindi masyadong mahilig sa Holdens, at ipinahiwatig niya na ang kanilang pamilya ay gumagamit din ng maruming mga trick. Ano ang pinag-uusapan nila? Ito ang kauna-unahang pagkakataon ni Gerald na nasa ganitong sitwasyon, at ayaw niyang baliwalain ang sinabi din ni Zack dahil magpaparamdam ito sa kanya ng kasalanan. Uminom si Gerald habang binabaha ang lahat ng iniisip niya. Hoy, tingnan mo. Ang taong iyon ay nanunood sa amin ng medyo matagal na ngayon. Malamang naiisip niya dahil nakabikini tayo. Panipi, ha? Hindi pwede. Bakit sa lupa may mga taong ganyan? Panipi, bigla napansin ni Gerald ang isang bungkos ng mga magagandang
Batang babae na nakasuot ng bikinis na tinitigan siya ng malamig. Habang nagbubulungan sa kanilang sarili. Kabanata 159. Ang mga batang babae na nakabihis sa bikini ay naglalaro ng volleyball sa tabi ng beach habang si Gerald ay nahiga sa tabi ng upuan. Siya ay masyadong pagod, at hindi niya sigurado kung saan siya naghahanap, ngunit ang mga batang babae ay nakakuha ng maling ideya. Akala nila nakatingin siya sa kanila na may maruming pag-iisip. Sa una, naisip ng mga batang babae na magiging katanggap-tanggap. Na mahantad sa mga lalaki dahil nasa labas sila dito upang magsaya. Ngunit ang lalaking nakatingin sa kanila ay masyadong hindi kanais-nais. Nagdamdam pa siya ng gising habang pinapanood ang mga ito. Akala ng mga batang babae na alam nila kung ano ang nangyayari, at nakaramdam sila ng pagkasuklam. Tingnan mo, napakadiri niya, at nasasabik siya habang nakatingin. Sa amin, panipik, dapat nakatingin siya kay Crystal. Ang kanyang kasuotan ay mas matapang kaysa sa dati niyang mga damit ngayon. Kahit na ang mayamang binata sa paglipas ng mayroong kahit na sinusubukan upang makakuha ng isang larawan ng kanya. Nang marinig na malapit na siya sa Yule Holden, siya ay agad na umatras. Panipik, alam ko, di ba? Ang taong ito ay dapat mayroong pagnanasa sa kamatayan. Marahil ay nasa telepono niya ang lahat ng ating mga larawan. Ibabalik niya ang mga ito sa silid ng kanyang hotel at makisama dito. Oh my God, nakakadiri yun. Panipik, ano sa palagay mo, Crystal? Ang lahat ng mga magagandang batang babae ay tumingin sa isang batang babae na may mahabang buhok, patas ang balat, at isang mainit na katawan. Siya ay napakarilag at marahil ay ang sentro ng pansin ng buong volleyball court. Alam ng karamihan sa mga kalalakihan na siya ay napakalapit kay Yule Holden, at hindi man lang sila naglakas loob na tingnan siya. Automatiko nitong ginawang bawal si Gerald. Sinipilyo ni Crystal ang buhok gamit ang mga daliri. Nakita ko na ang lahat ng mga uri ng maruming kalalakihan dati. Mga kapatid, suriin natin ang kanyang telepono at kung talagang nag-sneak siya ng ilang mga larawan sa atin. Tatalo siya hanggang sa mamatay. Panipik, tama iyan. Kung si Yule o Aidan, ayos lang, ngunit ito ay isang maruming maliit na magsasaka. Anong kahihiyan? Nagpatuloy ang mga batang babae, habang sumugod patungo kay Gerald. Gustong tumakbo ni Gerald, ngunit huli na. Ikaw, nakatingin ka ba sa amin ng buong oras habang iniisip ang tungkol sa maruming bagay? Sigaw ng isa sa mga batang babae. Tumatalbog ang malalaking suso habang naglalakad. Ako, hindi ako. Sinabi ni Gerald ang totoo dahil wala siyang inosente, ni hindi man lang niya ito pinapansin. Ni hindi niya namalayan na may isang magandang babae sa kanila. Kung napansin niya siya, matagal na niya sana siyang tinititigan. Ngayon, tama, sino ang sinusubukan mong lokohin, ha? Nagpapatalo ka, na sa buong lugar, hindi pa ako nakakakita ng ganoong karimari-marim na taong tulad mo. Ipakita sa amin ang iyong telepono. Panipik, oo, ipakita sa amin ang iyong telepono, nakakadiri mong baluktot. Mas mabuti kang makinig bago dumating si Yule at ice cruise ka. Panipik, sigaw sa kanya ng mga babae. Nakayakap si Crystal sa mga braso at mukhang nasiyahan na siya. Totoo na sikat si Yule, at malapit sila ni Crystal, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nakumpirma ang kanilang relasyon. Alam ni Crystal na ang mga bagay na madaling makuha ay hindi nagkakahalaga ng isang sentimo. Ito ang dahilan kung bakit palagi niyang inilalayo ang distansya mula kay Yule kahit gaano kahirap niyang subukang makuha ang kanyang puso. Nahulog na siya sa kanya mula nang alam niyang si Yule ay anak ng pinakamayamang tao sa lalawigan, isang tunay na mayamang mana. Tulad ng plano niya, basta ilayo niya ang distansya sa kanya, mas lalo pa niyang susubukan. Ibibigay nito kay Crystal ang pangitaas. Dahil palaging nakikita siya ng mga batang babae bilang pinuno. Sinabi ko sa iyo, hindi ako kumuha ng anumang larawan sa inyong lahat. Ngumiti nang walang magawa si Gerald. Kahit na ang mga batang babae na ito ay maganda, hindi sila naging palakaibigan, at sino ang hindi tititig sa isang grupo ng mga magagandang batang babae na nakabikini kung nasa harapan mo lang sila. Nagiging awkward ito,
at gusto ni Gerald na lumayo. Saan sa palagay mo pupunta ka? Kunin mo siya, mga kapatid na babae, panipi. Pinalibutan ng mga magagandang batang babae si Gerald upang pigilan siya sa pagtakas na pin sa lupa habang ang ilan ay nakaupo. Sa itaas niya, Kabanata 160, ang mga batang babae ay nakapin sa kanya sa mabuhanging beach. Huwag mong maglakas loob na saktan ako, iyong baluktot na magsasaka, tapos ka na pagdating ni Yoel dito. Kinutya ni Crystal. Inabot ng isang batang babae kay Crystal ang isang bathrobe upang magtakip. Guys, mayroong ilang mga malaking balita. Ang isang pangkat ng mga batang babae ay nakikipagbarkada sa isang lalaki roon. Panipi, ha? Anong nangyari? Isang pervert na lalaki na tila nakatingin sa mga batang babae na bikini na naglalaro ng volleyball. Hindi sila nasisiyahan na nakatitig siya, at lumaban sila. Panipi, tingnan natin ito. Ang mga tao ay darating sa kabilang bahagi ng beach matapos marinig ang nangyari. Narinig ni Dixon, Amber, at Elena ang tungkol dito sa gitna ng barbecue at agad na tumawid. Elena at Amber, tara na at tingnan. Gusto ko talagang makita kung sinong kapatid ang nahulog. Panipi, si Elena ay ayaw sumunod sa kanila sa una, ngunit nais niyang umalis pa rin upang suriin kung si Gerald ay bumalik sa hotel. Tumango siya at sumunod sa kanila. Nang makarating sila sa kabilang dulo ng beach, ilang batang babae ang nakaupo sa isang lalaki, pinit siya habang nagpupumilit. Natulala sina Dixon, Amber, at Elena. Gerald, hindi makapaniwala si Elena sa kanyang nakita. Halos akala niya, nangangarap na siya. Paano ang isang mabuting binata tulad ni Gerald ay napalo ng isang grupo ng mga batang babae? Napanganga si Amber. Hoy, Dixon, Amber, hindi ba siya ang taong dinala mo? Ang isa sa mga kaibigan ni Dixon ay nagmamaktol. Hindi namin siya kilala. Oh my God, nakakainis siya. Sigaw ni Amber, gusto niyang takpan ang mukha niya sa kahihiyan. Ang pagiging mahirap at pangit ay hindi kahit isang malaking problema, at ngayon, siya ay naging madumi at napasama habang nasa tabi-tabi ang kanyang kasintahan. Hindi na kinaya ni Amber. Amber, marahil ito ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na makakita ng mga batang babae na nakabikinis, at nawala sa isip niya. Hahaha, nagsimula ng tumawa ng malakas si Dixon, matapos niyang makitang bunched ang mukha ni Elena. Akala niya, nahihiya siya at nabigo, at iyon ang nagpaganda sa kanya. Hindi ko nga alam kung paano ka nakapasok dito, Paliko. Ngayon, magsalita ka, nagpicture ka ba? Niyakap ni Crystal ang sarili, habang inaakyat ang ulo ni Gerald. Fuck, nakakahiya naman. Asar na asar si Gerald sa huling pagkakataon na ipinangako niya sa sarili na ang ganitong sitwasyon ay hindi mangyayari sa pangalawang pagkakataon. Sinabi nito, ang huling oras na siya ay nagang ng isang grupo ng mga batang babae, ito ay dahil kay Elena. At iba pa, pinanggako niya sa sarili na walang magiging pangatlong beses. Nung may bubugbugin si Gerald na may isang tao. Tingnan mo, narito na ang luksong cruise. Andito na si Yoel. May sumigaw. Ang lahat ay lumingon at tumingin sa dagat. Isang mamahaling yate na hinayla ng harbor ng Mayberry Beach. Isang matabang binata na nakasuot ng banyo at salaming pang-araw. Ang nakatayo sa kubyerta. Sa kanyang tabi ay ang lahat ng uri ng mga batang babae na nagbikini. Lahat sila nasa paligid niya. Pinakain siya ng alak. Sa sulok ng kubyerta ay maraming mga mayayamang binata din. Ito ay si Aidan at ang natitira. Dahil lahat sila ay mga sakop ni Jessica. Nagbahagi sila ng isang malapit na ugnayan. Yoel, Yoel, Yoel. Sinisigawan ng lahat ang pangalan ng mayamang binata. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.